hapon dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV at via online streaming. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa benta lang plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximo Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta, at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Mga
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Isang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon,
Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Oras sa udyat, 16 na minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat ng malalaking balita, maiinit at viral, hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido, hataw, balita! Rapido, hataw, balita! Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido, hataw, balita! Mga malalaking balita, hataw na! Araw tayo ng Lunes, ika-siyam sa buwan ng Marso. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Welcome sa inyong programa, ang Rapido Hataw Balita, at narito na ang headlines. Nasa 6 na pong gasolinahan na unang nagtaas ng presyo, pinagpapaliwanag ng Department of Energy. DOE at BPI kinalampag na aksyonan na ang mga kumpanyang magsasamantala sa oil price increase. BMW, niricall ang tauhang viral dahil sa kagaspangan ng pag-uugali sa OFW sa Bahrain. 16 na ari-arian ni Zaldico, pansamantalang pinasasamsam ng Sandigan Bayan. Iba't ibang PUB driver sa Bataan umaaray na dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Fireworks display sa Panagbenga Festival sa Baguio, pumalya, 8 ang sugatan. Yan ang ulo ng mga balita at marito na ang detalye. Muli, magandang Lunes sa Pilipinas. Inaasahan na magiging mas mataas ang panukalang provisional na taas sa pasahe dahil sa pagsipa ng halaga ng mga produktong petrolyo. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, naunang nagrekomenda ang ahensya ng provisional fare increase batay sa presyuhan na 60 piso bawat litro ang diesel.
Gayunpaman dahil sa mga pagtaya na papalo ng hanggang sa 80 piso bawat litro ang diesel, asahan na magiging mas mataas ang provisional fare hike. Sinabi ni Mendoza na i-adjust ng LTFRB ang rekomendasyon sa nabanggit na pagtaas para sa kapakanan ng mga driver ng PUBs. Malabis na apektado na matinding oil price increase. Nangako ang opisyal na agad niyang idudulog sa Department of Transportation ang urgent na usapin. Inilutang ng Department of Energy ang posibilidad na magganap na rin ang gobyerno ng bagong suppliers ng petrolyo sa gitna ng bakbakang Amerika, Israel at Iran. Sabi sa DZRH News ni Energy Secretary Sharon Garin, maaari rin ang government-to-government negotiations bilang paghahanda sa worst-case scenario. Ayon sa kalihim, pang 8 linggo o hanggang Abril pa ang supply ng petrolyo sa bansa at may mga paparating ng delivery, partikular ang mga nakabiyahe na bago pa sumiklab ang bakbakan sa gitnang silangan. Inimok ni Garin ang oil companies na umorder na ng petrolyo ngayon dahil baka abutin pa ng 1 buwan bago dumating ang bagong supply. Dahil malalayo anya ang ibang option ng Pilipinas na maaaring pag-angkatan gaya ng North at South America, Canada, India, Brazil, Russia at Europa. Aminado si Secretary Garin na hindi noon kamura ang petrolyo sa mga nabanggit na bansa, pero ang mahalaga ay magkaroon ng sapat na supply ang Pilipinas. 6 na ang mga sumusuko sa otoridad kaugnay ng hazing. May kinasawi ng 19 na taong gulang na maritime student sa Dasmariñas City sa probinsya ng Cavite. Kinumpirma ni PNP spokesperson General Randolph Tuanyo na isang miyembro ng Tao Gamma Pi ang sumurrender sa Dasmariñas LGU, habang 4 naman ang lumantad sa lokal na pamahalaan ng General Trias. Kasunod dito ng panawagan ni Interior Secretary John Vic Remulla at mismong pamunuan ng fraternity. Matapos ang initiation rites na natuklasan lang ng isugod sa ospital ang lalaking biktima noong March 1. Una nang sumuko sa pulisya ang driver ng sasakyang nagatid sa estudyante sa ospital. Sabi ni Tuanyo, sa Campo Crame, siyang pang master initiators ang under review at inaanap ng kapulisan mula sa unang pagtayang 21 na sangkot sa naturang insidente ng hazing. Meron tayong 22 minutos makalipas ang alas 2 ng hapon. Umabot na sa 400 overseas Filipino workers na na-stranded sa gulo sa gitnang silangan ang nakauwi na ng Pilipinas. Ayon sa Department of Migrant Workers, 9 na po pang OFWs mula sa United Arab Emirates ang ligtas ng nakauwi ng bansa kagabi sa NAIA Terminal 3. Kabilang sa mga nakauwi ang 33 OFWs na unang batch ng repatriates ng pamahalaan, habang ang iba ay mga na-stranded sa Dubai. Pinagkalooban ng gobyerno ng repatriation assistance ang lahat ng umuwing OFWs at financial assistance babahagi naman ng post-repatriation assistance. Labas na tayo ng himpilan para papasukin ng report hanggang alamin natin ang sitwasyon sa Department of Energy. Tama ba ako? Report tungkol sa mga gasoline stations na pinagpapaliwanag ng DOE dahil sa kahina-hinalang pagtaas ng presyo ng kanilang produkto. Okay na ba si Giselle? Sige. Standby muna, Giselle Ricaport. Dito muna tayo sa Palasyo ng Malacanang. Okay na si Giselle? Okay na. Okay. Giselle Ricaport. Giselle?
Hanggang 6 na pong gasolinahan yung inisyuhan ng show cause order ng Energy Department. Ngayong araw lamang yan. 3 sa mga ito yung personal na pinuntahan ni Energy Undersecretary Wimpy Puentebella para isilbi yung nabanggit na kautusan sa bagong Pasig City at Fairview, Quezon City. Binigyan sila ng 24 na oras para magpaliwanag at kung mabibigura o posibleng kansilahin o bawiin yung kanilang Certificate of Compliance. Naglalaro ng mula 42% hanggang 54% yung naging taas presyo ng nabanggit na mga gasolinahan sa lipas na linggo lamang. Ayon kay Puentebella, karamihan sa may mga violation yung nandito sa Metro Manila, pero meron ding mga pasaway sa mga lalawigan doon naman sa Visayas at Mindanao. Idiniin niya na hindi mapoprotektahan yung mga nauna nang nagtaas presyo ng oil deregulation law. Ang punto ng opisyal, walang nakasaad sa nabanggit na batas na walang kapangyarihan ng gobyerno na protektahan yung ating mga kababayan. Pakinggan natin. Ano yung pinakamabigat na papataw natin sa administrative case? Yung pong pag-cancel ng kanilang Certificate of Compliance. Ibig sabihin po nun, magsasara po tayo ng gasolinahan kung hindi po sumusunod at makansila po ang kanilang Certificate of Compliance. Kailangan basahin pong maigi ang oil deregulation law. Kasi hindi sinasabi sa oil deregulation law na walang kapangyarihan ng gobyerno para proteksyonan ang ating mga kababayan. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Giselle. Lakay. Ito, importante ito. Pakiulit mo nga, Giselle, kung magkano ang magiging pagtaas ng mga ng presyo ng produktong petrolyo bukas. Please, Giselle. Sa official announcement ni Energy Secretary Sharon Garin sa katatapos lamang na press conference dito sa Taguig City, sinabi niya na papalo ng mula 17 piso hanggang 24 na piso kada litro yung magiging taas presyo sa kada litro ng diesel, habang mula 8 piso o 7 piso hanggang 13 piso yung taas presyo sa kada litro ng gasolina, mula naman 32 piso hanggang 38 piso ang taas presyo sa kada litro ng kerosene. Ang binabanggit ng Energy Department, magiging utay yung taas presyo ng mga kumpanya ng langis at nakadepende sa mga oil company kung magkano yung kanilang ipatutupad sa unang araw ng staggered implementation, simula yan bukas araw ng Martes. Nako, masakit-sakit yan, Giselle. Kahit sabihin mong utay-utay yan. Kasi sa mga pagkakataon na walang gera sa gitnang silangan, ang itinataas on the average ng halaga ng produktong petrolyo dito sa local market, dito sa atin, nasa piso hanggang 2 piso, hindi ba? Minsan sumusobra pa. Ito, what more? Correct, Lakay Romel, lalo na yung kung kahit nabanggitin natin na o sinasabi ng DOE na hindi isang buhos yung taas presyo dito sa mga produktong petrolyo ay araw-araw o daily yung staggered implementation. Kagaya nitong Shell, ang kanilang diesel sa unang araw ng implementation, March 10, bukas yan, 14 pesos and 55 centavos. Sa ikalawang araw, March 11, 7 pesos and 30 centavos. 2 pesos and 40 centavos naman sa darating na March 12. Meron naman na ang pinakamababa na implementation dito para sa diesel, ang kanilang staggered ay magsisimula ng 2 pesos and 50 centavos araw-araw. Ito naman yung kumpanyang Chevron. Aray ko, ang sakit niyan. Giselle, sige. Maraming salamat, Giselle Ricoport. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaya ang panawagan natin sa mga motorista, lalo na yung mga gumagamit ng diesel, yung mga kapatid nating tsuper, Mario Joseph, paano ba natin i-reconcile yan, ha? Sinasabi ng gobyerno, higpit ang pansinturon. Ano pang hihigpit? Ha? Ang higpit hindi na sa bewang sa leeg na Mario Joseph, meron tayong 29 minutos makalipas ang alas 2 ng hapon. Ibig sabihin pagka ang sinturon nasa leeg, hihigpitan mo pa,
di para ka na nag-suicide niyan. Balita mula sa Palasyo ng Malacanang, Pangulong Marcos dudulog na sa Kongreso para mabigyan ng emergency powers na maibaba ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Let Narciso sa detalye. Marinlet. Romel, formal lang hihili Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na nabigyan siya ng emergency powers para maibaba ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Ito sa gitna ng pagsirit ng halaga ng krudo dulot ng krisis sa gitnang silangan. Nabatid kay Palace Press Officer Claire Castro na ngayong araw magsusumite ng formal request ang Pangulo sa Kongreso sa pamamagitan ng Department of Energy. Una lang binanggit ni Pangulong Marcos na kanyang ikinukonsidera ang paghingi ng pansamantalang kapangyarihan para mabawasan ng excise tax sa langis kapag umabot sa $80 per barrel ang halaga ng krudo sa pandaigdigang merkado. Tiniyak ng Presidente na magiging pansamantala lang ang excise tax reduction habang mayroong krisis para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ito si Letter Ciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At emergency supplemental budget dapat nang ipasa bilang tugon sa tumataas na presyo ng langis. Ayon yan sa isang senador. Sino senador yan? RH number 28, Paring Raymond. Badpaas. Paring Raymond. Paring Romel, nanawagan si Senador Risa Hontiveros na pag-aralan at magpasa ng isang emergency supplemental budget. Ito ay dahil sa epekto ng pagkakadulot ng gera sa bansang Iran at obligasyon ng gobyerno na saluin ang epekto nito. Sabi ni Hontiveros sa pag-aaral ng kanyang opisina ay abuti ng 52.8 billion pesos ang kakailanganing emergency supplemental budget. 30 billion para sa OFW repatriation at reintegration, 12 billion para sa subsidy sa transportation sector at 2.8 billion ng subsidy para sa agriculture sector. Dahil ay 2.5 billion pesos lamang ang pondo para sa subsidy sa transport sector. 150 million lamang ang subsidy sa agriculture at 1.76 billion lamang ang para sa emergency repatriation fund ng DMW at OWA. Para kay Hontiveros, hindi dahilan na walang pondo dahil marami ang maaring pagkuhanan. Gaya ng 70 billion pesos na hindi na gamit nang ipinahinto ang mga flood control projects noong nakarang taon. 2.5 billion na pondo para sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization na maaring i-repurpose bilang agriculture subsidy. Ganon din ang 17 bilyong pisong hosting ng ASEAN Summit ngayong 2026 kung tama lang ang paghawak at paggastos sa pondo. Narito si Senador Risa Hontiveros. At kung magtutuloy-tuloy ang disruption sa global oil supply dahil sa giyera, kailangan ng saluhin ng gobyerno ang napipintong economic shock mula sa tumitinding oil crisis. Ang panawagan natin ngayon ay simple at hindi tingi-tingi. Kailangan ng pag-usapan, ihanda at ipasa ang isang emergency supplemental budget package na sa estima ng aking opisina ay aabot ng 52.8 billion pesos. Binubuo yan ng 12 billion pesos para sa transport subsidy, 2.8 billion pesos para sa agricultural subsidy, at least 38 billion pesos na emergency fund para sa OFW reintegration, repatriation muna at reintegration. Ang bahagi ng pahayag ni Senador Risa Hontiveros ay ito si RH28 Raymond Advance para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Department of Energy at the Department of Trade and Industry kinalampag na aksyonan ang mga nagsasamantala sa halaga ng produktong petrolyo. Middle class hindi dapat mapag-iwanan dahil magiging new poor kapag tumagal ang krisis. Balita mula sa mababang kapulungan ng Kongreso, RH number 12, Manang Milky Regunan. Manang Milky. Hindi dapat palagpasin ng Department of Energy at ng Department of Trade and Industry ang mga report na marami na ang nagsasamantala at nagtataas ng presyo ng produktong petrolyo. Ginawa ni Marikina Representative Miro Kimbo, Chair ng House Committee on Ways and Means, ang apela sa pinatawag na hearing ng komite kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa world market. Ayon kay Kimbo, hindi lamang usapin ng global market at international conflicts ang pagtaas ng presyo ng langis,
kundi merong epekto sa pamuhay ng mga Pilipino. Sabi ni Kimbo, habang humahanap ng paraan ng gobyerno kung paano maiinsa ng impact ng krisis sa Middle East sa targeted subsidy gaya ng transport sector, mangingisda at magsasaka, huwag din kalimutan ang middle class. Paliwanag ni Kimbo, ang middle class ay hindi nakikinabang sa ayuda ng gobyerno, pero kung tumagal ang krisis sa gitnang silangan, ang sektor na ito ang lubhang aaray sa pagbalikat sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Narito si Marikina Representative Miro Kimbo, Chair ng House Committee on Ways and Means. Basically, the range is around 17 pesos to 24 pesos, Mr. Chair. Increase for this coming week, which is Tuesday up to Monday next week, Mr. Chair. So, why the differences? It's different companies, and we are stripped of powers to regulate the price, Mr. Chair. I can give you, but what's positive about the news today is that they have agreed. Manong Milky? Mali kasi yung voice clip na pinaparinig natin. Anyway, sa hearing ng komite, tiniyak ni Energy Secretary Sharon Guerin na may sapat na supply ng produktong petrolyo ang bansa hanggang Abril, kasabay naman ang pag-asa na sana humupa na ang krisis sa gitnang silangan. Ako si Neil Criguna nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa oras na 35 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon na BMW, mirikol ang tauhan na nag-viral dahil sa kagaspangan ng pag-uugali pagtrato sa OFW sa Bahrain. RX number 52, Edniel Parosa. Edniel. Romel, binawi at malamang sinibak na ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak itong tauhan na viral dahil sa hindi kagandahang asal na ipinakita sa mga overseas Filipino worker sa bansang Bahrain. Sa gitna ng bakbakan sa Middle East, nagtungo ang mga Pinoy sa Migrant Workers Office para sana magpatala sa itinamamahaging tulong ng pamahalaan. Pero batay sa video ng isang OFW, itinaboy sila ng tauhan ng gobyerno at sinabihang wala ng pondo mula sa Maynila. Maririnig pa ang mga wag nasabing individual sa kanyang hamon sa mga kababayan na magsumbong na sa mga gusto nilang pagsumbungan pero wala talagang pondo wala sa tanggapan dito sa Pilipinas. Matapos ito, nag-issue na si Kakdak ng order upang i-recall ang hindi na pinangalan ng lalaking kinumpirmang empleyado nga ng MWO sa Bahrain. Pinabulaanan din ni Secretary Kakdak na walang sapat na pondo ng DMW upang ipang-asiste sa mga apektado ng tensyon sa Gulf region. Pangako ni Kakdak ang patuloy na serbisyo ng mga OFW na may pagpapakumbaba at respeto. Samantala, abot na, Romel, sa 379 na OFWs at 12 nilang dependents ang nakauuwi na dito sa Pilipinas. Wala na sumiklab ang gulo nitong Pebrero 28. Kabilang sa kanila ang unang batch ng Pinoy workers na nag-avail ng voluntary repatriation ng pamahalaan. Binubuo sila ng 33 OFWs mula Dubai. Bahagi ng 70 Pilipinong sakay ng Emirates Airlines Flight EK334 na lumapag sa NAIA Terminal 3 kagabi. Kapatid na pawang mga stranded transit hubs yung mga naunang natulungan ng gobyerno para makalipad pabalik sa bansa. At itong unang beses na may repatriates o ito yung unang beses na may repatriates buwat ng laban ng US-Israel laban sa Iran. Tiniyak naman ni Kakdak na liban sa pre-repatriation assistance, may tulong ding post-repatriation na ibinibigay ang ahensya ng gobyerno sa mga apektadong OFW. Ako si Edniel Parrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Manila LGU magpapatupad ng 4-day work week sa gitna ng pagtitipid sa enerhiya. Boy Gonzales, Boy! Romel, magpapatupad ng 4 na araw na work week ang Manila City Government matapos tagdaan ni Mayor Isko Moreno Bagoso ang Executive Order number 8 series of 2026. Sa ilalim ng kautusan, papasok na lamang mula Lunes hanggang Huwebes ang mga tanggapan ng usod na may pinalawig na oras ng trabaho gaya ng alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi o alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Suspendido naman ang regular na operasyon tuwing Biyernes maliban sa mga tanggapan na nagbibigay ng essential at frontline services. Ayon sa alkalde, tugon ito sa panawagan ng national government sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatupad
ng energy conservation na measure dahil sa pagtaas ng presyo ng langis na may kaugnayan sa tensyon sa gitnang silangan. Gayunman, mananatiling bukas sa mga serbisyo may kinalaman sa emergency response sa health services, sanitation, public market at iba pa mga mahalagang operasyon upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo sa mga Manileño. Ito si Boy Dosales para sa Lisa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Japan, formal nang itinurn over ang 13 generators with trailers sa Philippine Coast Guard. Pero standby ka muna dyan, Miss Kay. Dito muna tayo sa report mula kay Val Gonzales, 16 na condo units at iba pang property. May dating Congressman Zaldico pinatawan ng Sandigan Bayan ng writ of preliminary attachment o pansamantalang ipinagutos ang pagsamsam sa mga tinutukoy na ari-arian. Val Gonzales sa detalye. Val. Romel, pinatigan ng Sandigan Bayan 6th Division ang hiling ng prosecution na pansamantalang pagkumpiska sa 16 na natukoy na mga properties na pagmamay-ari. Dating ako Bicol Populist Congressman Zaldico sa 13 pahinang writ of preliminary attachment resolution. Sinabi ng anti-graft court na may sapat na matayan ng hirit ng prosecution dahil ang paglabag sa anti-graft law ay may kaakibat na elemento ng pandaraya at evident bad faith. Ayon sa Sandigan Bayan, ang pansamantalang pagsangtang ay upang tiyakin ang pagbabayad sa sandaling mahatulang siko sa patong-patong na mga kasong plunder at malversation na may kinalaman sa 289.5 million peso flood control project sa Oriental Mindoro. Kabilang sa mga ari-arian na taklaw ng writ of preliminary attachment ay 9 na mga condominium units at 7 iba pang mga lupa na matatagpuan sa mga lalawigan ng Batangas, Makati City, Pasig City at Quezon City. Ako si Val Gonzales, DJ una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maritime cooperation mas paigtingin pa sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Japan formal na nag-turnover ng 13 generators with trailers sa Philippine Coast Guard. Ibalita mo yan, RH number 4, Miss Karen Oyong. Miss Kay. Yes, kasamang Romel, formal nang itinurn over ng Japan ng 13 generators with trailers sa Philippine Coast Guard o PCG bilang parte ng maritime cooperation sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Ayon sa Embahada ng Japan sa Pilipinas, ang probisyon ng naturang mga generators sa pamamagitan ng Official Development Assistance o ODA ng pamahalaan ng Japan ay makakatulong sa pag-supply ng power habang nakadock o nakapark ang mga patrol vessels ng PCG. Inaasahan rin makakatulong ito upang maging mas mainam ang operational rate sa naturang mga patrol vessels sa pamamagitan ng pagbawas sa load ng mga generators na naka-install naman sa mga patrol vessels. Sa turnover ceremony, sinabi ni Minister of Economic Affairs Yokota Naobumina, hangad na ng naturang assistance ay mas patatagin pa ang maritime cooperation sa pagitan ng Japan at Pilipinas sa pamamagitan ng pinagsamang probisyon ng equipment at palitan ng expertise sa pamamagitan ng joint exercises. Banggit rin ni Minister Yokota, patunay ang tuloy-tuloy na kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa kasabay ng paggunita ng ika-70th anniversary ng Japan-Philippines Friendship kung saan nabibigyan diin ang kahalagahan ng pagsulong sa rules-based maritime order at pagpapalalim ng partnership para sa isang payapa, stable at masaganang kinabukasan para sa mga susunod na henerasyon. Ako si RH4 Karen Oyong nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 7 taong gulang na batang lalaki o 7 taong gulang na lalaki patay matapos magulungan ng pick-up truck sa Los Baños, Laguna. RH number 27, Mr. Noche, Kakas. Mr. Noche. Romel, patay ang 7 anyos matapos magulungan ng Navara pick-up sa Barangay Maat sa Los Baños, Laguna. Hindi na alam biktimang si Alia Tumayg, 7 taong gulang. Nasa kustodiya naman ng pulisya ang driver suspect na si alias Giselle, 40 anyos. Patay sa CCTV footage sa may Lawas Compound Road. Nagmamaniobra ang driver sa lugar nang hindi mapansin ang biktima na nakatayo sa gitna ng kalsada. Dahil dito, nabangga ang biktima, bubagsak kalsada hanggang
sa magulungan ng pick-up na Nissan Navara. Nagtamo ng malubang pinsala sa ulo at katawan ang biktima. Dinala sa Health Service Los Baños Hospital, ngunit kalaunan binawian rin ang buhay batay sa deklarasyon ng isang doktor na si Josephine Maricata. Harap naman ang driver sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Aris 27, nagsika sa DCR8, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At Malabon LGU, pinangunahan ng pagdiriwang ng Women's Day sa PNP Headquarters. RH number 23, Edwin Duque. Edwin. Pero bilang suporta ng Malabon LGU sa Malabon PNP, lumag tayo tulang kasutuan, bilang PNP, nasuporta ka sa tayo na isinagawa ang programa ng PNP sa Women's Day ngayong araw. Ay hindi bilang guest of honor si Mayor Jenny Satubal at ang personal na inabot ang award sa mga kapulisan at isang order sa pagdiriwang ng Women's Day na ipuno ito ng kanilang lakas, talino, malasakit at patuloy na pagiging inspirasyon sa bawat komunidad. Inurin nito si General Alan Nabiti sa kanyang patuloy na pangunguna sa kapulisan na naging ligtas at tahimik ang lusod. Ilang sa suporta ni Mayor Jenny Sandoval sa PNP ang quarterly allowance para sa iba pang pangunahing tikulin ng natulang ahensya. Samantala po rin, tuloy-tuloy yung pag-monitor ng buka Bulacan PNP sa lahat ng mga kasulinahan at mga espagat para mapalitor na hindi nasamantala yung pagpapapresyo, lalo na yung hinanang pagtatako ng mga staff at nantay na lamang na pataas ang presyo bago ito labas. Bawat istasyon ng kasulinahan sa Bulacan wala dito sa Ubanto hanggang sa Modelos o rin na Pampanga ay may mga nakatalagang pulis para monitor at istasyon ng gasolinahan. Aris 23 at yung kinagulat sa DCR8 na Pilipinas una sa 14 minutos bago sumapit ang alas 3 ng hapon, muli tayong magbabalik. Balita naman mula sa iba't ibang probinsya. Oras natin alas 2:46 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide.
dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Meron pa tayong 6 na minuto bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Department of Agriculture at FTI bibili ng sibuyas sa Mindoro para pigilan ang pagbagsak ng presyo ng naturang produkto. Val Gonzales sa detalye. Val. Romel, sa pamamagitan ng Food Terminal Incorporated o FTI, ay handa nang mamili ng sibuyas ng Department of Agriculture sa San Jose Occidental, Mindoro. Ito ang inihayag ng ahensya dahil sa bagsak ngayon sa presyong 35 pesos kada kilo. Ang bagong aning sibuyas na kinalulugi na ng mga magsasaka sa nabanggit na lalawigan. Layunin ng DAFTI na bawasan ang papel ng mga middlemen at matulungan ang mga magsasaka na makakuha ng mas paayos na presyo. Batay sa report ng mga magsasaka sa San Jose Occidental, Mindoro, oversupply ngayon ng sibuyas dahil sa dami ng kanilang ani na nagre-resulta na sa pambabarat na mga tusong negosyante. Hindi na raw nasusunod ang 45 pesos na farm gate price. Sa ngayon ay nagsagawa na ng inspeksyon ng FTI sa WBI Cold Storage Facility na may kakayahang mag-imbak ng 330,000 bags ng sibuyas. Nitong nakalipas na araw ng Biyernes, Marso 6, ay una nang nakabili ng 10,000 bag ng pulang sibuyas ang DAFTI sa Nueva Ecija, kung saan target mamili ng 3,000 bag kada araw. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Samantala, dako tayo sa Central Mindanao. 6 ang patay, 1 ang sugatan sa serye ng bakbakan sa mga bayan ng Nabalawag at Midsayap sa Cotabato. RH number 19, June Di Makutak. Parang June. Parang Romel, nag-iwan ng 6 na patay at 1 sugatan ang ilang araw na engkwentro ng nagbabarilang pawang MILF base commanders mula sa 106, 105 at 128 base commands sa bayan ng Nabalawag, SJA Barm at sa barangay Lumupog, Midsayap, Cotabato Province. Sa impormasyon mula kay 6th Infantry Campilan Division and JTF Central Spokesman and the CNO Battalion Commander, Lieutenant Colonel Ronald Suscano, sa pinatawag na press conference kahapon, nagbigay na ng ultimatum si 6ID and JTF Central Commander Vladimir Cagara laban sa mga involved sa naturang bakbakan. Nagbigay na ito ng warning na ihinto na ang barilan at ayaw nito may civilian pa ang dagdag sa mga casualties. Nabatid na ang 6 sa mga namatay ay pawang civilian at 2 rito ay pawang estudyante na tinamaan ng stray bullets. Sa kasalukuyan, tahimik ang nabanggit ng mga lugar habang ongoing ang investigasyon ng PNP, MILF, CCCH at AJAG. Sa press conference kahapon, may 2 warning ang pahayag ni 6ID and JTF Central Commander Major General Vladimir Cagara. Sinabi niyang, under my watch, hindi ko na hahayaang may madagdag pang casualty sa civilian. Diplomacy ends when innocent people getting hurt or killed. Doon sa mga naglalabang armadong grupo, we will run after you. I don't care kung sino ka at kung saan ka connected. As long masyado na kayong nakaka-apekto sa gains of peace, hahabulin namin kayo, quote-unquote. Matatandaan bago pa man inilunsad ni 602nd Infantry Brigade Commander Brigadier General Ricky Bunayog, ang law enforcement operation ay kinausap na nito sa madiplomasyang paraan ng mga nag-aawayang panig. Subalit sila lang din ang lumalabag sa kanilang mga pangako. Si Major General Cagara na produkto ng PMA Maalab Class 1993 ay hindi bago dito sa EOR ng 6th Infantry Division. Ihasa ito sa territorial defense at insurgency situation, isa sa mataas na achievement o accomplishment sa pagtupad ng kanyang tungkulin laban sa mga armed group dito sa Mindanao bago pa man ito naging 6ID Commander. Habang sa EOR naman ng 601st Infantry Brigade under Commander Brigadier General Edgar Cato Lakay sa barangay Sapakan, Raja Buayan, Maguindanao del Sur, na magitan din sila katuwang ng MILF, CCCH at AJAG sa awayan pa rin ng parehong MILF commanders. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At sa Bicol Region, mga gasolinahan sa riyon magpapatupad ng shortened operating hours. RH number 18, Ruel Saldico. Ruel. Naglabas ng abiso ang ilang gasolinahan sa Bicol kaugnay ng pansamantalang paglimita sa supply ng gasolina sa kanilang mga istasyon. Ayon sa mga gasolinahan, hindi muna papayagan ang pagbili ng gasolina gamit ang malalaking drum, container at industrial tanks dahil naman sa kasalukuyang limitado ang supply ng fuel. Layunin ng hakbang na matiyak ang patas na distribusyon ng gasolina sa mas maraming motorista na sa gitna naman ng mataas na demand sa merkado. Samantala, ilang gasolinahan naman ngayon sa Dait Camarines Norte ang nagsara na dahil naman sa kakulangan di umano ng supply ng gasolina. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At presyo ng diesel ng ilang gasolinahan sa Northern Samar umakyat na sa 72 piso hanggang 75 piso bawat litro. Jane Bantayan sa detalye. Jane. Nagsimula ng magpatupad ng aumento ng gasolinang ilan sa mga gasoline station dito sa lalawigan ng Northern Samar. Sa kasalukuyan, umakyat na sa 72 pesos ang diesel at ang iba naman ay nasa 75 pesos ang presyo. Ayon sa ilang mga negosyante, posible pa daw tumaas ito at umabot sa 90 pesos sa susunod na delivery ng nasabing gasolina kung saan umaabot naman daw sa 85.25 ang kanilang puhunan. Dahil dito, pinultang na ng ilan ang kanilang masasakyan sa pangamba na abutan pa ng mas mataas na aumento. Samantala, bago pa man ang pagtaas ng presyo, nag-imbak ng ilan dahil sa pagkabahala. Ngunit ayon sa ilang mga gasoline station, wala naman daw panic buying, maliban lamang sa pag-full tank ng kanilang mga sasakyan. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa syudad naman ng Iloilo, ilang gasoline station nagkakaubusan na ng supply. Pagbili gamit ang container o drum, pansamantala na ang ipinagbawal. Jocelyn Maque ng Aksyon Radyo Iloilo sa detalye. Jo. Nagkakaubusan na ng mga binibentang petrolyo ang ilang gasoline station sa lungsod ng Iloilo dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at nagkaambang krisis sa petrolyo. Base sa obserbasyon, partikular na sa Halo District, may ilang gas station na maaga pa nagsara dahil ubos na ang kanilang supply, samantalang may 2 gas station naman ang nagpaskil ng no diesel signage. Naging mahaba rin ang pila ng mga sasakyan na nagpapagas sa lungsod. Samantala, pinagbawal ng mga gasolinahan sa lungsod ang pagbili ng petrolyo gamit ang container o drum upang iprioridad ang mga pumipilang sasakyan. Mula sa Aksyon Radyo Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pulis sa Bulacan nasawi matapos sa pagbabarilin ng di kilalang suspect. RH number 25, Grace Ansano. Grace. Patay ang isang pulis, Bulacan, makaraan ng barilin ito ng hindi pa nakikilalang suspek habang nagtamo naman ng tama ng bala sa tuhod ang isang ginang na nadamay lamang at miyembro ng Homeowners Association. Kinilala ang biktimang pulis na nagtamo ng tama ng bala sa batok na si Police Master Sergeant Jesus Uring na nakatalaga bilang miyembro ng Provincial Intelligence Unit ng Bulacan. Sa initial investigation ng Giginto, Bulacan, katatapos lamang dumalo sa caucus o pagpupulong ng Homeowners Association para sa nalalapit na eleksyon ng kanilang Homeowners Association. Nang matapos ang pagpupulong ay kasamang mag-uuwian na sana ang mga dumalo sa pagpupulong sa loob ng isang covered court nang bigla na lamang isang lalaki na nakasuot ng face mask, gray na t-shirt at light color pants ang lumapit dito at binaril ang biktima sa ulo at mabilis ding tumakas. Habang tumatakas ang suspek, pinagbabato ito ng silya ng ilang mga naroong dumalo at dito na muling namaril ang suspek dahilan para madamay at tamaan ng bala sa tuhod ang isang miyembro ng homeowners na si Jorilyn Acedera at patuloy pa rin itong nagpapagaling sa hospital. Ayon kay Police Staff Sergeant Erwin Macmillan, patuloy ang investigation at hot pursuit operation na ginagawa ng PNP Bulacan. Yan ang ating update
Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Grace Sansano at yan ang kabuuan nating programang Rapido Hataw Balita. Itinampok ngayong araw ng Lunes. Ika-siyam po tayo sa buwan ng Marso. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod si Romel Fuertes. Sa oras natin, 4 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box